Mas pinakikinggan, biyahe at gimmick, lakbayin at tuklasin ang magagandang lugar sa Pilipinas. Saksihan ang mga masasaya at makukulay na piyesta at selebrasyon mula Mindanao, Visayas at Luzon. Biyahe at gimmick, tanging palatuntunang pangradyo na tumatalakay at nagtatanghal sa mga tourist destination sa bansa. Biyahe at gimmick, nagtatampo sa mga katutubong kultura, sining at tradisyon ng mamayang Pilipino at likas na kagandahan ng kapaligiran sa buong kapuluan. Biyahe at gimmick. At ngayon, narito ang ating program host. Ikaw ba'y nalulungkot, naiinip, nababago? Ikaw ba'y napapagod, araw-gabi, puro... Friday today, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta ho ang inyong Friday afternoon? Favorite day ng marami kasi walang pasok yung iba bukas. Kayo ho yun, pero kami dito tuloy-tuloy lang kami, Monday hanggang Sabado, hanggang Linggo pa nga kami. Kumusta ho ang inyong Friday? Raining Friday, malakas ho yung ulan at may mga lugar po dito sa Metro Manila na nagkansela na ng klase. I heard na yung panghapong klase dyan sa Taguig City is now canceled. Yung iba naman ho kanina pa lang hong umaga. So, sit back and relax. Kung nanonood po kayo, live yung bisita ko ngayon dahil Friday. Namimiss ko yung kanta ni Hana nakalimutan ko na. Anyway, hopefully Monday, ipi-play ulit natin yung kanta ni Hana. Hana, kumusta? At sana you're watching. Anyway, ngayon hong hapon, katulad nung nabanggit namin, may bisita ho kami at maya-maya ko na siya ipakikilala. Doon sa mga nagtatanong ho ng aming biyaheng abroad, papunta ho tayo ng Jordan. Diyan ho sa gitnang silangan, doon sa mga may pamilya or kapamilya, kapatid or maaring asawa o kuya na diyan ho yung trabaho ng kanilang mga loved ones, more or less nakakapagkwento na sila sa inyo kung ano yung itsura, ano bang mga destination sa Jordan. Ang Jordan daw ho ay from Arab Kingdom sa kanlurang Asya sa hilagang bahagi ng Ilog Jordan. O talaga? Ang pangunahing dahong attraction dito sa bansang ito, yung kanilang mga historical sites gaya ng tanyag na Petra na isa raw pong UNESCO World Heritage Site mula pa noong 1985 at naging isa sa New Seven Wonders of the World. Ganon. Ang Jordan River, ang Mount Nebo Madaba, napakarami raw pong mga mosque at simbahan at ang mga unspoiled na natural locations gaya ng Wadi Rum at ang sa hilagang bulubundukin daw po ng Jordan at ang kanilang cultural at saka ho yung kanilang mga religious sites. Maging yun daw hong kanilang mga traditions doon. Ang Jordan ay nag-offer din daw po ng health tourism kung saan nakafocus po sa Dead Sea area, education tourism, hiking, scuba diving sa Aqaba Coral Reef, pop culture tourism at shopping tourism sa mga syudad po ng bansa. Ang bansang Jordan ay binubuo ho ng apat na region, the Northern Jordan, the King's Highway, Eastern Desert at saka ho itong Southern Desert. Yung kanilang climate dito, naayon daw ho dun sa taas ho ng lugar. So kung nasa mataas kayong lugar, ang pinakamababang lugar daw po nito gaya ng Jordan Valley at Gulf of Aqaba ay nagtitiis daw sa pinakamalalang init ng tag-init o yung summer at sa mga mahal lumigmig na panahon, pinakamataas na lugar naman po sa central at northern part naman ang nakararanas ng malamig na panahon. Ayan, that's from November to January. Ang pinakamagandang panahon daw para bumisita sa Jordan ay sa panahon ng spring o yung tagsibol, yun ho yung buwan ng March hanggang May at yung autumn naman taglagas September to November kapag ang temperature daw po sa araw ay hindi masyadong matindi. Ang buwan na ng April ang pinaka-the best na buwan. April. So, parang tayo dito, diba? Summertime, March, April. Dahil sa buwang ito, ang temperature ay warm at ang mga wildflowers daw ay kasibulan na. Ang March daw ho ay malamig at maulan sa bahaging norte. Ngunit banayad naman at kaaya-aya naman sa Gulf of Aqaba at sa Dead Sea.
So, pakwento kayo sa inyong mga kapamilya dyan na nagtatrabaho po dyan sa Jordan. Ang kapitolyo nila, Amman. Ayan, Amman, Jordan. Kaya pagka nakakarinig tayo ng balita mula sa Amman, Jordan, galing ho yun dun sa kanilang sentro. Sa mga gusto ho namang malaman yung mga festival, well, yung July 30, yung sa Buwak Marinduque ho yan, binanggit natin yan. Yung sa Sogod, Cebu, meron silang Panag Sogod Festival. Kadagatan Festival yan ho sa Cortez sa Surigao del Sur. Ito hong July 25 ang start po nan. July 25 para sabay ho sila nung sa Sogod, Cebu. And sa July 30 naman yung sa Buwak Marinduque. And July 25 din, marami silang sabay-sabay yung Kutoo Festival sa Katiil, sa Davao Oriental. Okay, tapos July 24, merong Sinulog di Tanhay, ito sa Tanhay sa Negros Oriental. Tapos yung Ibid Festival sa Biliran, okay, yung Araw ng Nabunturan is also July 23, sa Davao din po ito. And yung dito sa Batangas, July 22 sa Talaga sa Tanawan City, ito yung birth anniversary ni Apolinario Mabini. Okay? And sa Libon Albay, from July 22 hanggang July 25, meron ho silang Libon Paroy Festival sa Libon Albay ho yan. Tapos yung Kaliga Festival, street pageantry po ito sa Misamis Oriental, at yung Kinabayo Festival sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Alright, so kung alin doon yung gusto ninyong puntahan na festival, ay di kayo na huwing bahalang pumili. Pero dito ho tayo sa ating, wala tayo actually destination na pupuntahan. Siguro marami kaming mapag-uusapan kasi nga ho, alam nyo naman, traveler ang bisita ho namin this Friday afternoon, at marami ho siyang pwedeng i-share po sa atin kasi sila nga ho yung effective na guest dahil sila yung naka-experience ng na pumunta ho dun sa lugar. Okay, para masundan po ninyo kami habang kami ho yung nagkukwentuhan, especially kay Huja na mga nanonood po sa amin. Hello sa inyo. Ang kanya hong website, www.wonderful.com. Yung Juan po ha, hindi yung Wonderful Tonight ni Eric Clapton, Juan. Okay. Chino ang kanyang pangalan, pero kilala siya ng marami as Juan because dun nga sa kanyang website. So, i-welcome natin dito. I'll call you Chino kasi bata ka pa naman. Okay, I'm Tony and thank you for your time. Good afternoon, Chino. Magandang hapon po at hello sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. At saka lahat din ng mga nanonood sa atin. At sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Kumusta ka, Chino? Are you working or talagang ikaw ay biyahero lang talaga? I still work po. Nagtatrabaho pa po ako. Talaga? So, kumbaga, schedule lang yung mga biyahe, ang yung trip? Opo. Time management lang po. How you separate your own personal lifestyle sa trabaho. Parang ganun. Talaga. And the way I see it, Chino, mukhang ini-enjoy mo. Ano ba ito? Interest mo talaga even before itong kasi dalawa yung interest mo, 'di ba? Yung ito na nga yung pagbabiyahe, pagpunta mo sa iba't ibang mga lugar, and at the same time pagkuha mo ng mga picture dun sa kasi siya ay traveler, vlogger, and photographer. Parang inisa mo na. So you were saying, Chino, na it's just a matter of budgeting your time. Parang kasi binabasa ko yung isang ano mo kanina na totoo yun. Kailan ka pa baka 20 years from now or 5 years from now hindi mo na may enjoy. Gustuhin mo man hindi mo na kaya. So parang today is the perfect time. Tama po yun. Sabi po kasi if you still have the energy, kailangan maximize mo na rin yung kabataan mo. Kasi darating yung araw na mas madami kang pagkisihan na hindi mo nagawa yung isang bagay. Alam mo ba na yung line na yun na binabasa ko dun sa site mo, masyado akong naantig dun dahil sabi ko, alam mo, totoo itong sinasabi ng batang ito na kailan pa ho kayo pagka hindi nyo nakaya, parang gustuhin man ninyo, makakarating kayo pero hindi nyo na may enjoy. Tama po yun. Oo. Okay. So, sino ba si Chino? Kwentuhan mo kami at itong iyong wonderfulpinoy.com. Paano ba ito nagsimula at bakit ito yung pangalan? A short story. In-expect ko na po na tatanong niyo po sa akin yun. Bali, ano po, it came, kumbaga,
aksidente po lahat yun, yung pagbablog ko eh. Kasi, nung college days, bumabiyahe ako. Sabi ko, bakit hindi kaya mag-start na ako magsulat dun ng mga bagay na napuntahan ko na, ng mga na-experience ko na. Kasi mas maganda yung mai-share mo sa ibang tao yung mga nangyari sa buhay mo. So, it started in 2009 hanggang sa 2009. Pero I didn't know graduate ka na noon. Hindi pa po. So nasa college ka pa during the time. Okay. So I didn't know na meron pala akong mga constant followers, so yung mga nagbabasa. So it feels great na hindi ko in-expect na may mga nagtatanong how can I get there, yung mga ganong mga questions. So hanggang sa dumami na yung mga nagtatanong sa akin, nag-i-email about the destination. And in 2011, I joined the community of travel bloggers. So that's when it all started na nagtuloy-tuloy na siya. Sabi ko, sige, I'll pursue this kasi ito naman yung gusto ko. So gusto mo ito, kumbaga hindi ka na-impluwensyahan ng friend or kung sino man? Actually, nung una, parang aksidente rin siya eh. Kasi parang sinama-sama lang ako ng mga kaibigan ko, ganyan. Hanggang sa dumating yung point na parang kakaiba to sabi ko, bakit di ko na ituloy? Sabi ko gano'n. Hanggang sa nag-create na ako ng sarili kong itineraries, tapos nag-book ako on my own, nagsosolo trip ako, kasi iba pala yung feeling na nag-explore ka on your own, so nahanap mo yung sarili mo, ganyan, mga things na ganyan. Parang tumatapang ka na, isipin mo, wala kang idea doon sa lugar. Siguro nag-research ka lang kung anong meron sa kanila, other than that, wala. Kumbaga, first time mong pupunta doon. First time po talaga. Tsaka, nung una po, medyo pinapagalitan pa ako ng parents ko noon eh. Kasi sabi nila, kung gusto mo, wag ka na umuwi sa bahay. Ganyan. Kasi lagi akong, kumbaga, every weekends, I'm always out sa bahay namin. So, sabi ng nanay ko, sige, ano ba gusto mong mangyari sa buhay mo? Ganyan. Sabi ko, gusto ko po talagang ma-explore yung Pilipinas Sabi ko ganyan sa kanya. Hanggang sa naging supportive naman yung parents ko. Parang ganyan. Chino, ano yung unang lugar na napuntahan mo? What is the first destination na napuntahan mo? Nitong, kumbaga talagang feeling mo, itutuloy ko ito, gusto ko yung ginagawa ko. Actually po, ang first na travel ko, bata pa po ako noon kumbaga, 5 years old pa lang ako. Tatay ko kasi sa Iloilo, tapos mother ko from Bacolod. So we're traveling back and forth from Manila, Iloilo, tapos Bacolod. Hanggang sa sabi ko, parang ang sarap-sarap lang, parang dami namin pera. Sabi ko sa mama ko tsaka tatay ko. Ganun. So, Iloilo, yung sa probinsya ng nanay at tatay mo, kumbaga. Opo. So, yung, kumbaga, factor din po yun na siguro may probinsya kami kasi yung mga kamag-anak namin, napapasyal kami sa lugar dun sa probinsya. Pero nitong kumbaga, yes, planchado ng lahat na gusto mo ito. Ano yung una mong pre-project na destination talaga? Ang first plane ride ko kasi nung 2007 ata yun. Sa Bohol po yun. Sa Bohol. Bohol tsaka Cebu, Bohol po. Kasi from Cebu, nagdiretso kami Bohol. Yun po yung first plane ride ko. Talaga, 2007. 2007 po. Okay, so with your friends, kumbaga may kasama ka pa, kumbaga hindi pa ito yung solong trip mo. Opo, with my friends po. Alright. Pero you were saying, Chino, na you're still working. Ano yung job mo? I work po sa BPO, sa call center. Sa call center. Oo. Naku, panggabi kayo eh. Pero okay naman po. Every weekends, I'm too fortunate naman na meron akong weekend off. So, kumbaga, na-enjoy mo at kung meron kang lugar na gustong puntahan na ang konti nun dahil kailangan mong bumalik parang gustuhin mo man na mag-extend pa pero dapat hindi kasi nga meron kang job na kailangan mo rin na na hindi pabayaan. Totoo po 'yun. Pero realistically kasi lahat majority naman ng mga Pilipino yung mga trabaho. So it's just how you maximize your time lang po.
Alright, ang Pilipinas ay may 80 probinsya at marami kang mga vloggers na kasama na parang talagang hindi ko malaman kung si Journey James ba yun na talagang in a span pa a month parang talagang tuhog-tuhog pa nga yung terminong ginagamit niya. Doon sa 80 probinsya, ilang probinsya na yung napuntahan mo, Chino? Half of the... madami pa po ako mga probinsya hindi napupuntahan. Pero hindi naman po ako nagmamadali kasi bata pa po ako. Correct, oo. At saka yun na nga, kasi sila talagang wala silang job. Talagang kung gusto nilang mapuntahan, plus yung kinukwento nga niya, parang from one province to another. Kaya talagang mabilis nila na puntahan yon. Pero nung nagsisimula ka pa lang, nung kumbaga binubuo mo pa lang itong interest na ito, your dream destination. Kasi usually parang ganun. Like on my case, sabi ko nga Banawi Rice Terraces yung aking pangarap na mapuntahan na up to now hindi, 'di ba? Dito lang Luzon lang 'yun hindi na nga wala nang hassle pero hindi ko what is your first dream destination noon? Dream destination ko noon at saka ngayon still the same, Batanes kasi hindi pa po ako nakapunta doon. Alam mo maganda sa Batanes daw. Ang dami-daming nagkukwento na medyo challenging pero maganda daw yung lugar. Maganda po kasi feeling mo nasa isang paraiso ka. Yun yung sinasabi nila. Okay. So talagang pag nagbiyahe ka, since you're also a photographer, talagang kakambal mo na yung camera mo. Parati po yun. Kumaga, every time na may makita ka, pagkain or magandang lugar, so talagang isang click lang kailangan dapat ma-maximize mo yung oras mo. Kaya alam ho ninyo, napakaganda po kasi ng ginagawa nitong mga nagiging bisita natin dito kasi hindi nyo alam na ang laki ng naitutulong ninyo kasi maraming bubuksan lang or babasahin yung inyong mga pinupost doon, pictures man yan or information about the destination. And presto, nagiging gabay nila yon. So parang hindi nyo napapansin na doon sa inyong ginagawa, doon sa inyong hilig, nakakatulong kayo ng malaki doon sa ating mga kababayan. Oo nga po. Hindi ko nga po in-expect na kahit papaano meron po pala nagbabasa. Like ako, last minute ko na nga binasa yung sinulyapan yung iyong website in a very short period of time. Parang yun ang tumawag sa akin ng pansin and maybe doon din sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon na tama si Chino kasi anyway, may paraan naman. Parang masyado silang nagpapaka-busy, para bang ayaw na nilang mag-unwind. Kailan pa ho? Pagka lumpo na kayo, pagka yung may sakit na kayo na may pera nga kayo, pero hindi nyo na may enjoy yung gusto ninyong destination, be it a local destination or a destination outside the Philippines. Kaya nakakatuwa yung iyong binanggit na yon dahil sinasabi mo nga ang dami mong mga friends. At talagang pati pag-i-English talagang di naman po masyado. All right. So up to now, yung National Geographic Channel talagang sinusundan-sundan mo pa rin. Ay, paborito po. Halos lahat naman po ng mga travelers yun po yung pinaka gustong makita or mapanood. Correct. Kaya sadyain mo man or by accident talagang makukuha once na napunta ka doon sa channel talagang ihinto ka doon talagang panonoorin mo 'yon. And yun ang isa rin sa mga nakakatulong. Na-mention ko nga, when was that? I think Wednesday. Kasi before meron tayong local na palabas, yung Lakbay TV na ngayon ata ay iba na yung pangalan niya Parang hindi not only local destination, parang mga Asia's destination din pinapalabas na rin doon. But dati kasi yun is Lakbay TV na mga destination natin dito sa Pilipinas, kinukunan and nakakatuwa. Kumusta yung pag-aaral mo ng iba't ibang mga languages natin dito? Ano nang mga alam mong natutunan mo ng mga lengguwahe natin dito sa Pilipinas, sa Chino? Actually, adaptable naman po ako sa mga lingwahe or dialekto ng iba't ibang probinsya. Yun nga lang pag umalis na ako doon, nakakalimutan ko na. Yung mga konting words and phrases na lang naaalala ko. At least yung kasi Bacolod, Ilonggo dyan, di ba? Opo. Although, yung mga magulang ko is doon sila pinanganak, hindi po kasi kami
Dito na kayo, Dito na po kami sa Maynila. Dito na kayo lumaki. Okay. Isa sa tumawag sa akin ng pansin sa yung website is your travel in Dipolog. What makes Dipolog memorable and interesting? Kasi maganda ba talaga yung sunset nila doon? Opo, na-inlove po ako kasi sobrang ganda po talaga eh. And naaliw din po ako sa tawag ng nila, yung Boulevard of Sunset Boulevard of Broken Dreams. Kasi daw lahat Kanta po yun Boulevard of Broken Dreams. Parang yun po yung sabi ng mga local government officers doon. Sabi nila yun daw yung isa sa mga dinadayo kasi yung mga gustong hanapin yung sarili nila, punta lang sila doon kasi sobra yung kulay ng sunset every time na mag-set siya. Every time na nag-guest ako ng mga katulad mong mga vloggers, travelers, or kung ano man, ang madalas na feedback, Tony, alam mo ba na magastos ang pagbabiyahe? I-prove mo nga yun. Kasi yun ang thinking nila kasi nga naman sasakay ka ng eroplano. Mabuti kung sa hammock, ikaw ba yung tipong may dala rin na hammock at itatali mo yung magkabilang gilid para makapagpalipas ka ng magdamag. Kasi yun kasi yung thinking ng marami sa atin na if you're from Luzon, pupunta ka ng Visayas or ng Mindanao, magastos yun. Coming from you, Chino, magastos nga bang magbiyahe? Realistically po, ang konnotasyon kasi ng Pilipino kapag traveling is magastos nga. Pero sa mga tulad namin, kumbaga we want to maximize yung kung ano yung meron kami and yung time namin. Siguro nasa sa inyo na yung kung paano nyo ano ba yung tamang word doon, i-budget yung oras at yung money. Money, syempre. Hindi naman kailangan na gumamit ka ng transportasyon. Kumbaga, kahit mag-alay lakad ka kasi makikita mo naman yung mga magagandang tanawin dun sa lugar na gusto mong puntahan. So, kumbaga, nasa sayo na yun kung gusto mong gumastos ng gumastos. Pero, kung kaya mo naman na magtipid at kumbaga you travel more, you spend less. Kumbaga matatry mo lahat ng mga pagkain, ng mga bagay na hindi naman kinakailangan gumastos ng malaki. So actually yun po yung sinasabi nila nitong mga bisita ko na yun ang ating yun lagi ang ating mental ang gastos ng iniisip nyo. Pero 'di ba may mga promos naman diyan na pwede ninyong i-avail kung talagang gusto ninyo at ikaw ba yung tipo na meron kang budget for the day na this is the only amount na kailangan kong gastusin for a day, hindi susobra at hindi kukulang? Actually po, yun din po yung katulad ng mga ibang travelers na we try to use kumbaga yung mga expenses namin na limited to only like 500 pesos or 1,000 pesos. Kumbaga nasa inyo na po kung paano nyo gagastusin yun nang hindi kailangan lumagpas sa allotted budget. Like itong interest mo na ito, Chino, is 'di ba parang yung parents mo or kahit sino sigurong magulang at first parang ano ba yung pinagagagawa mo na yan sa buhay mo, kagastusan yan. Okay lang sana kung kasi meron tayong mga sites na parang one way or another medyo umi-income na sila, okay lang ang pagkagano. Kumbaga nasusustain yung needs dun sa ikaw ba yung bang iyong website ay meron ng mga ganong konti manageable naman po, pero ako naman po kasi I set my own priorities kung wala talaga akong pangbiyahe, panglakwatsa, kumbaga unahin ko po muna yung trabaho and then susunod na lang po dun yung paglalakwatsa kung saan. That's very good. Kasi yun ang importante. Alam mo yung mga priorities mo sa buhay. Yes, gusto mo ito, pero kung hindi pa ito yung perfect time, bakit mo ipipilit? Dito muna tayo. Kasi importante pa rin yung trabaho natin. Kasi hindi naman mawawala yan. You were saying nga kanina na bata ka pa naman. So parang ang dami pang panahon
Diba? Alright. Chino, magbe-break lang tayo ha. Sandali. And when we come back, marami pa ho tayong itatanong kay Chino. Yung tanungin natin, saan ba yung kanyang susunod na pinaplanong biyahe at kung ano-ano pa. So guys, huwag kayong maglilipat ng inyong mga radyo. Keep on watching. Babalik po kami ni Chino sa ating biyahe ngayong Friday. Kakaibang karanasan at adventures. Class Pilipinas. Kayo'y nakikinig sa Sunshine Radio. Makajos, makatao at makakalikasan. Sunshine Radio. Ang himpilan ng pagbabago. Sunshine Radio. Likas ang lindol sa ating bayan dahil tayo ay nakatungtong sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ang babala ng sayantipiko, muling gagalaw ang West Valley Fault sa Kamaynilaan. Batay sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, posibleng malaking pinsala ang idudulot ng napipintong lindol. Yun ay kung hindi tayo maghahanda. Ngayon pa lang, dapat malinaw na ang gagawin ng bawat pamilya, bawat komunidad at ng mga otoridad at lokal na pamahalaan sakaling sumapit ang mapinsalang lindol. Hindi pwedeng magsawalang bahala, hindi pwedeng kanya-kanya. Magtulungan tayo para maibsan ang panganib ng sakuna sa ating mga komunidad. Sa susunod na pagsubok na dala ng pabago-bagong panahon at kalikasan, wala nang dapat mamatay. Walang tahanan ang dapat masira. At walang kabuhayan ang dapat mawala. Panahon na para iligtas natin ang isa't isa. Ito po si Loren Legarda. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ni Senator Loren Legarda at ng himpilang ito. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras dito sa himpilan ng DZAR Sunshine Radio, 1:31 ng hapon. Ang oras hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. DZAR Balita. Magandang hapon, narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Health, Center for Health Development, National Capital Region, hinihikayat ang lahat ng mga persons with disabilities sa Metro Manila na magparehistro sa kani-kanilang mga lungsod at munisipalidad. Ito'y upang makakuha ng mga health benefits na ipinagkakaloob sa mga taong may kapansanan sa ilalim ng Magna Carta for Persons with Disabilities. Samantala, Right to Know, Right Now Coalition nanawagan kay Pangulong Benigno Aquino III na ipasa na ang Freedom of Information Bill o FOI Bill. Ayon kay Vincent Lazatin, umaasa sila na maisasama sa State of the Nation Address ng Pangulo ang FOI Bill dahil isa umano itong obligasyon. Sa iba pang balita, Aurora Representative Juan Edgardo Angara umapela sa mga kasamahang kongresista na huwag nang tapyasan ang idinagdag na budget sa mga state university at colleges para sa 2013. Kasabay nito, nagpasalamat naman si Angara sa ginawang hakbang ng pamahalaan na dagdagan ng budget ng mga SUCs. Yan ang mga balita sa oras na ito mula dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio. President Katarong kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Ang mga balitang ito ay hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. Hey bro! Take a look at my new Facebook friend. Pretty, no? Yeah, pretty nga. Except for the pimple scars. Pretty pa rin. Napupunta mata ko sa scars eh. Pretty pa rin. Scars nga lang. Oo nga, no? Pinag-uusapan ba nila ang peklat? Profile picture mo? Say, tama na sa peklat. Use the Manu Skin Aid. It kills bacteria that causes skin infection para maiwasan ang peklat. Para... Ganda niya, men! Like button! Available at Mercury Drugstores. Like us on Facebook.com/TheManuSkinAid or text 0917-854-2248. Announcement: Hiring of electronic engineer. Requirements are graduate of Bachelor's College Degree in Electronics or BSECE, experience in repair or electronic equipment, must know how to read and interpret electrical diagrams and schematic diagrams, familiar with electronic test equipment and data communication, RS-232, RS
URS 485, IP or Internet Protocol, open or fresh graduates, not more than 30 years old. You can bring your resume at ACQ Tower, Santa Rita Street, Guadalupe Nuevo, Makati City, from Monday through Fridays between 9 a.m. to 6 p.m. Sir, is Mr. Lopez in? White. Why, ma'am? May meeting po kami today eh. Kinis. Can I ask you to wait, please? Develop fair, moisturized white skin with Fairy White Soap. It has natural extracts with vitamins that are not harsh to the skin. It also lightens the skin tone and helps make skin blemishes less visible. Soft. So, can I have your Facebook? Add me, facebook.com/fairywhite. Available at all Mercury drugstores nationwide or call us at 0917-854-2248. Sunshine Media Network International. Brace yourself. The fastest growing Filipino multimedia network reaching the whole world. Nagbabalik ang biyahe at gimmick. Alright, balik tayo dito sa ating program. By the way, before I forget, happy birthday Miss Arlene Arevalo. Ayan, sa lahat din po ng mga nagse-celebrate today ng kanilang birthday. Today is the 20th of July. So happy birthday Miss Arlene Arevalo, at sa lahat din po ng mga nagse-celebrate today ng kanilang birthday, happy birthday. Mula sa amin ni Chino. Ayan. Baka isipin nyo si Chino Trinidad, hindi o. Si Chino, Mark Chino Pantoa. Pantua po. Pantua, ayan, okay. Alright, so kasi Chino ko ng Chino banggitin naman na baka magalit ang dad mo na banggitin mo naman yung apelyido ng anak ko. Pantua, okay. Sige. So, tuloy tayo. You were saying kasi dun sa ating Festival ng Bayan kanina, hahanapin ko lang ho sandali. This coming July 24, when was that? Anong araw ba yung 24? 24 and 25, Kinabayo Festival. And sinasabi nga po ni Chino kanina habang kami ay naka-break na ito yung iyong next na destination. Next destination ko po yan. Pupunta ka ng Dapitan City, Zamboanga del Norte. Na-excite ka pa rin. Kumbaga, ano yung mga ina-expect mo pagka ganito na first time kang pupunta dito, di ba? Bale, ang excitement po dun kasi yung kung paano i-celebrate yung festival nila kasi iba't ibang lugar may mga classification kung paano nila sineselebrate. So yun yung mga doon ka na-excite. Paano kaya nila gagawin yun? Okay, may formal lesson ka sa photography kasi ang mga shots mo is talagang magaganda. Ay, wala po. Wala pong formal lessons. Pero, it's a good thing na I'm surrounded by good photographers. Mm-hmm. So, yun yung mga tinuturo sa akin. Itong gawin mo, ganyan. Kasi ang iyong camera ay mukhang napakaganda, and it reminds me tuloy yung isa sa kasamahan mo na kinailangan niya, kasi parang ang gusto niyang kunan is yung nag-aagaw yung dilim at saka yung liwanag, na kinailangan niyang abangan yung moment na yon at presto, napakaganda, napaka-perfect nung kanyang, actually kinuha ko nga yung kanyang hindi naman kinuha ko, sinat ko din yung kanyang kopya na yun ang ganda kasi na sabi ko nga, paano niya ito nagawa? Ito ba'y Photoshop? Actual daw yun, actual na shot yun. So ikaw ay blessed dahil maraming mga photographers ang nandyan to guide you kung paano ka makakakuha ng picture perfect. Tama po yun. Kasi sabi po ng nanay ko, it's either ikaw ang ma-impluwensyahan o sila yung i-impluwensyahan mo. Parang gano'n lang. Pero ngayon, how's your parents? Kumbaga, supportive na sila dito supportive na po sila kasi sabi ng nanay ko, anak ko, nasikat na yung anak ko, ganyan. So, sana kung binuksan mo pa yung website at mapapanood ka sana lalo ng mama mo para papakita ko nga, sabi ko, ayaw kayong maniwala. Ayaw nyo maniwala sa akin na. Okay. So, ano pa yung gusto mo? Like yung sinasabi nga ni Claire kanina, although hindi ka naman nagmamadali, pero are you still planning na destination outside the Philippines? Kasi hindi naman mag-i-end yun dun sa napuntahan mo ng lahat. Kumbaga, yung interest at yung hilig mo ay hindi naman magtatapos. Ay, nakarating na ako ng mula Hulo hanggang kasama rin sa plano mo someday
given a chance na makapunta ka rin doon sa ibang mga destination outside the Philippines? Oo naman po. Kumbaga, sabi nga po nila everything or all things come in time. So, kumbaga, nakakapaghintay naman yan. Kung may opportunity, why not? Tama yun. There's always time for everything and everything has its own time. Kung huwag ipilit, baka Palawan, 'di ba? Ngayon ay isa sa mga pinupuntahan na tatandaan ko na interview ko yung hepe ng pulis diyan sa Puerto Princesa. Before daw ilan lang yung flights niya pero parang I think it's doubled yung flight nila after the recognition ng ating underground river diyan sa Palawan. Mas dumami po kasi yung mga turista nagpupunta sa Puerto Princesa. So napuntahan mo na rin sila doon? Napuntahan ko na po pero I still dream of visiting El Nido Palawan. Oo, kasi nandyan daw yung talagang yung mga magagandang mga beaches na talaga namang parang feeling mo na wala ka na sa Pilipinas. Oo nga po. Kasi yung mga dayuhan nga po nakapunta na doon. So kumbaga kailangan paglaanan mo pa rin ng time tsaka panahon na bisitahin yung sarili mong bansa. Diba? So, coming from you, Chino, diba? Ang tagline ng Department of Tourism, it's more fun in the Philippines. And ikaw yung makakapagsabi na yes, when it comes to destination, hindi mahuhuli ang mga destination na meron tayo sa Pilipinas? Well, totoo po yan. Kumbaga, nasa atin lang kung paano natin paano natin ma-explain bakit masaya sa Pilipinas. Kumbaga sa tao, sa mga destinasyon, kumbaga yun yung mga rason kung bakit masaya. It's more fun in the Philippines. Ayan. Pero ang sabi nga nila, medyo mahirap mamasyal dito sa atin, unlike doon sa mga katabing bansa natin dito sa Southeast Asia na parang less yung hassle kasi archipelago ang Pilipinas eh. Okay lang sana kung ang destination mo is doon sa Luzon, na by land mararating mo. Kasi may mga pagkakataon na sumakay ka na ng barko, sasakay ka pa ng eroplano. So nakikita mo rin ba na yun minsan din yung dahilan kung bakit parang sabihin na natin na tuwan-tuwa na nga tayo dun sa tourist arrival natin dito, pero pagka na-discover natin kung gaano pala karami yung mga turista dun sa mga kalapit nating bansa, malulula tayo. Pero yun nga yung sinasabi nila, medyo kailangan mong mag-exert ng extra effort dun sa mga destination natin dito. Nakikita mo rin ba yun? Nakikita ko rin po yun sa kasalukuyan. Actually, ganun yung mga ginagawa ng mga modern travelers ngayon. Kaya talagang yun na nga po, okay lang sana kung yung Visayas ang i-explore mo. May mga pagkakataon na nasa Visaya ka na pero kailangan mo pang tumawid pa rin ng dagat. Kaya sana din mahikayat natin yung ating mga locals na huwag sila maging banyaga sa sarili nating bansa, di ba? Tama po yan. At least nakakatulong kayo doon sa bawat Friday na meron akong bisita na katulad mo na isang sabihin na natin pangkaraniwang manggagawa pero nagagawa ninyo yung mga ikinukwento niyo dito. So sila pa kaya na merong kakayahan, may resources, 'di ba? Okay. Ang problema kasi nung iba parang bago nila maisip na puntahan yung ating destination, punta sila ng Hong Kong, kung saan-saan. So, ang nangyayari, pag tinanong mo sila, ano bang maganda sa, limitado lang yung kanilang ano. Kasi nga, hindi pa nila na-explore yung ganda ng ating Pilipinas. You've been to Bicol? Opo, last month din po. Last month din. Usually, pagka ganyan, you're working, ilang araw lang yung naging biyahe mo? Ma-maximize po yung mga vacation leaves kasi meron naman po kami mga core leaves na 30 days ganyan. So kumbaga nasa sayo yon kung paano mo i-maximize yung okay. At least kasi baka ang iniisip nila and even Sabado at Linggo lang yung parang bitin naman yon. So at least yung mga leave pwede mong gamitin ko muna to para medyo mahaba-haba yung aking Organize po kayo. Iba po kasi yung may sarili kang
tawag dito, na-organize mo kung saan yung mga trips mo, ganyan. Correct. At yun din yung susi nung kumbaga, dapat alam mo how to budget your time, how to budget, kumbaga, it's just a matter of budgeting. Parang kung titingnan nila, napaka-komplikado, pero hindi. Aralin mo lang kung paano mo ma-budget. Bakit ang dami niyang ginagawa? Bakit nagagawa niya yun? Parang feeling nung iba, hindi ko kaya yun. Hindi, it's just a matter of budgeting. Opo, internet has everything na po Kung isang click lang, nandun na lahat na impormasyong kailangan nyo So, gusto mo pa rin makabalik ng Palawan? Opo. Kung may pera, bakit hindi? Sino bang mayor doon? Mayor, baka kaya lang sikat na sila Talagang ang dami-dami na nilang mga... Alright, ano yung pwede mong i-share dun sa mga maaring na-discover nila na interest din pala nila ang interest mo? Yung mga nagsisimula na maging traveler. Kasi yung iba parang... kailangan kasi maging maganda yung kanilang first experience para tumuloy sila Kumbaga kung half-hearted ka along the way kasi hindi mo naman masasabi na smooth yung ano yung pwede mong i-share doon sa mga na-discover nila, interest din pala nila ang pagbiyahe o pamamasyal? Siguro po masasabi ko, find your true happiness kung saan po kayo masaya. Kumbaga if you feel down, kumbaga try to go somewhere na makakapag-isip-isip ka kasi it's good it feels good to reflect on things na medyo makakapag-isip-isip ka, like mga secluded beaches, maraming mga secluded beaches dito sa Pilipinas. Or kung gusto mong mag-isa, mamundok ka. So yun yung option. So try to siguro iba pa rin yung significance nung merong makakapag-impluwensya sa'yo na tuklasin kung ano yung bagay na gusto mong i-discover sa sarili mo at sa lugar na gusto mong puntahan. Correct. In the past na nagbibiyahe ka, alin doon yung biyahe mo na mas malamang ba na nag-iisa ka or kumbaga nandun yung mga friends mo kasama mo sa biyahe? Majority of my trips, I travel alone, pero I still find time na makasama yung mga grupo ko. And iba pa rin po kasi yung nakakapag-isip-isip ka on your own. So siguro try to take solo trips if you have a chance. 'Di ba? Parang kaya ko to. 'Di ba? Pupunta ka doon sa isang lugar na intentionally or unintentionally, kumbaga parang as in wala kang idea dun sa lugar, kumbaga yung diskarte mo kung paano. All right, kung dito naman sa Pilipinas, of course, we Filipinos, 'di ba, yung we are hospitable lalo dun sa mga bisita natin, 'di ba? So napi-feel mo ba 'yon? Kumbaga like kung nasa San ka man, Visayas or Mindanao or doon sa dulo ng Luzon, pag alam na bisita ka, yung bang pagiging warm, pagiging hospitable, up to now napi-feel mo pa sa mga biyahe mo 'yon? Opo, naramdaman ko po 'yun, nagpunta po ako sa Zamboanga del Norte kasi iba po yung welcome ng ng mga taga Zanorte. So lalo na yung mga bata. So pag alam nila na nagtitake ka ng mga pictures, kumbaga they're asking me kung pwede daw silang litratuhan, ganyan. So very friendly and warm siguro yung mga taga Zamboanga del Norte. Iba't ibang probinsya na napuntahan ko din naman. So at least sabihin na natin na moderno na tayo. We are now on our 20 century ba tayo or but still yung kulturang Pinoy na yon ay nararamdaman mo pa rin sa mga probinsyang pinupuntahan mo, Chino. Opo. Nandun pa rin po yung pagiging hospitable ng Pilipino. Very good. At sana nga wag mawala kasi that's tatak Pinoy Kumbaga tatak nating mga Pilipino yun, hindi pwedeng mawala. May mga traveler na like sino ba yung may dalang hammock para si James po yun. Si James po yun. Inisip mo rin na kumbaga kasi yung ginagawa niya, ano ba yung sinabi nga niya na makikiusap siya na doon sa isang safe na lugar, doon sa
He's a modern backpacker kasi. So, kumbaga, yun na po talaga yung nakasanayan niya. Siguro yun po yung mas gusto ng puso niya. Oo. Pero I salute him, I commend him kasi siya yung, kumbaga, he's one of the travel vloggers na we're looking up to kasi narating niya na yung buong Pilipinas and every time na may mga naghimingi kami ng suggestions na nabibigay niya rin kung ano yung mga tips na recommendations niya. So parang after your trip, parang hindi pwedeng kinunan mo lang ng picture, pinost mo, kumbaga all the informations needed na pwedeng itanong halimbawa or alamin ng isang makakabasa nun, where to stay, saan ba sila pwedeng magstay, halimbawa ano ba yung mga food, so talagang kinukumpleto mo yung information. Opo, totoo po yun kasi di ba po ang mga literato it can paint 1,000 words so yes. Somehow since you're sharing all your travel adventures, kumbaga it would be easier or mas maganda kung naibibigay mo rin yung mga information like itineraries na nagawa mo, yung mga expenses. In that way po, magawa din po ng mga gustong gawin yun. Alam mo, totoo yun kasi I think Friday last week, yung mga or taga-Taal. Nagbasa ako ng website ng kasamahan mo na nakapunta na ng Taal and plus may picture pa, plus yung kanyang first hand na experience. So, kinuwento ko dun sa, yes, that's true. Totoo yung sinasabi. So, nakakatulong talaga kahit sabihin mo hindi ka nakarating dun sa lugar by just reading. Parang feeling mo nandun ka, nakarating ka din. Opo, kasi gusto ko pong ma-feel nila na it's not just about me, kumbaga it's just about them too. Parang kapag nagsulat ka, kumbaga mararamdaman po din nila na nakasama mo sila dun sa trip na yun. Parang ganun po. Pero Chino, to be honest, hindi ako magaling magsulat. Kailangan din kasi yung iba kasi parang mas nai-express nila yung ganito na casual conversation. Yung iba naman parang mas maikukwento nila, mas mai-express nila in writing. So, kumbaga dapat magaling ka rin magsulat, di ba? It's an advantage po kung if you are born talaga as a writer. Kasi ako hindi naman po ako writer talaga. Kumbaga just allow yourself to express it. Kumbaga hindi naman po kailangan in English or kahit anong lingwahe. Kumbaga, whatever that is in your heart, kumbaga, you just want to share it. Just be true to yourself. And everything will follow na. Oo nga. Ako nga po, hindi ko nga po alam na may nagbabasa na sa ano ko. Hindi mo alam na nagbabasa ako ng ano mo. Opo. So, kumbaga, medyo, ano na rin po yun parang ego booster na rin po sa sarili mo. May nagbabasa pala nung vlogs ko. So siguro next time I'll blog more kasi marami pa po akong mga backlogs. At saka isa pang rumihistro din sa akin dun sa pagbabasa ko sa'yo na kumbaga maraming rejection din kasi kumbaga dapat ready ka rin doon hindi naman palaging saya yung may experience mo dun sa biyahe mo. Along the way meron ding mga hassle, so dapat ready. Same din dun sa pagsusulat mo, 'di ba? Oo, kasi sabi mo nga matamis na yung panlasa mo sa hindi naman po masyado. Pero yun nga po yung pero bentahin na rin yung kumbaga may marunong silang na-express nila in writing yung kanilang pero tama din yung sabi mo na just be true to yourself. Kumbaga kung ano yung na-experience mo, kung ano yun yung isulat mo, hindi ka hindi ka mawawala doon. Wala pong yun. Kumbaga it doesn't make you less of a person kung hindi ka marunong magsulat. Ang importante is na ibahagi mo kung ano yung mga gusto mong ma-share sa mga followers. Sa publiko. And maybe that's the reason why, Chino, kumbaga lumalawak ang sirkulasyon ninyo. Kasi nga nakakatulong kayo kumbaga malaki yung kung wala ka talagang time to visit yung lugar na yun, ay di maghanap ka ng mga vloggers na nakarating doon at kasi isa lang naman yung style nyo di ba? Parang I don't know kung may pagkakaiba, pero doon sa mga nabasa ko na it's the same, a story about this destination, paano ba ako nagpunta rito, kung may so basically gano'n naman more or less like in-enjoy ko yung biyahe niya sa Bicol kasi
Mayun Volcano is one of my dream destination. Then, sipin mo yan, Luzon lang yung Banawe tsaka yung Bicol, hindi ko marating-rating Chino, di ba? Ibang klase. So, by just reading, nagkaroon ako ng ideya na ito palang Kagsawa Ruins na ito, ay pwede pala akong huminto dito at magpahinga at mag-picture-picture, something like that. Iba pa rin po kasi yung feeling na na mapuntahan mo yung mga dream destinations na gusto mo. So, half ka pa lang and slowly but surely pupuntahan mo silang lahat dyan. Very positive. Very positive. So, ito bang interest mo na ito, Chino? Nakikita mo na, kasi yung iba parang nag-iiba yung interest nila along the way. 5 years from now or 10 years from now, ito pa rin kaya yung interest mo, or maaring 5 years from now, medyo nag-iiba na yung gusto mong gawin? Para po sa akin siguro, although our future's not ours to see, kumbaga, kung ano yung passion mo, kung ano, siguro hindi na saan nagbabago. Saan ka man dalhin ng hangin, kung saan mang lupalop ka makarating. Siguro marirealize mo rin kung ano yung gusto mo sa buhay. Kumbaga, each destination, it's always good na you look back and you look forward sa mga plans mo sa buhay. Yes, that's true. Kaya ano ho yun, kumbaga, 'di ba, hindi ko sure kung after 2 years gusto ko pa rin itong gawin, pero kung saan man ako dadalhin dun sa pagbabago na yun, basta't gusto ko walang magiging problema. Wala namang pumpilitan yun Oo, kaya nga basta ang importante lang doon, ini-enjoy mo yung iyong ginagawa. Nakakahanga si Chino dahil he's working and at the same time nakakapag-share pa ho siya ng kanyang mga kuwento doon sa kanyang mga lugar na napuntahan at banggitin mo, imbitahan mo sila na bisitahin ang iyong website at sundan ka kung ano yung mga gustong sabihin mo sa kanila. If you want to follow my adventures, just visit my website. It's www.juanderfulpinoy.com. Yung Juan de la Cruz yung Juan. Yung Juan po. Kasi nagkakamali sila ng spelling. Kumbaga, in-associate ko na yung name na Juan sa pangalan ng website ko. Kaya, to make it more unique. Kaya kilala ka as Chino and kilala ka rin as Juan. Opo. All right. So, Chino, thank you very much for your time this afternoon. Isang malaking oportunidad na muli ikaw yung nagkwento, ikaw yung nagpatotoo na maganda ang ating mga destination. And siguro, tayo mga Pilipino, sino pa ba naman yung tatangkilik? Sino pa ba yung magmamahal sa ating bansa, sa ating kultura kung hindi tayo mga Pinoy? So, yung famous line noon at hanggang ngayon na huwag tayong maging banyagas sa sarili nating bansa. And I would also like to thank this opportunity na rin po na I'll just plug a little project. Sure. We will be having a little project which is called Give a Gift to Children of Ifugao, which will be happening on November 29 to December 3. So we're inviting people who would like to join us and feed those children of the hills. You can get in touch with me. I'll give the number po. Sure. It's 0916-551-3053. So 0916? 0916-551-3053. Or you can visit my website again. And we accept books, notebooks, and pencils. So meron din po kaming mga volunteer doctors para sa little project namin. With other travel bloggers also, katulad nila Ate Heis. That's a very noble intention para dun sa ating kapwa. So anything na makakatulong po ay sige po, ano ba naman yung 2-3 piraso na pag pinagsama-sama yun makakatulong yun. Opo. Okay.
So, Chino, again, thank you very much, and tell your mom na totoo yung kwento mo na you are my special guest this afternoon. At hello po sa inyo, at natutuwa po ako na makilala si Chino, ang inyong anak, na napakalaki po ng nagiging kontribusyon sa mga taong hindi makapamasyal. Nagre-rely na lang po sila sa mga impormasyon ng mga vloggers at travelers na katulad ng inyong anak. So, Chino, thank you very much. Thank you so much po for having me here. Thank you very much. At pag maluwag ka, magkwento ka ulit, at you're always welcome dito sa aming program. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, at end of the line for this week. Babalik ho ang ating biyahe next week na. Actually, Monday, wala ho tayong biyahe sa Monday dahil July 23, that's Monday, that's the third State of the Nation address of President Pinoy. Kaya meron ho tayong coverage dyan. So, Wednesday na tayo. Salamat po sa inyong lahat. Healthy Chat at Sunshine. Susunod na po yan. Halika, biyahe tayo. Halika, biyahe tayo. Halika, biyahe tayo. Inyong napakinggan ang isang oras na paglalakbay at pamamasyal sa himpapawid, biyahe at gimmicks sa isa na namang paglalakbay at pagtuklas sa mga paraisong lugar sa Pilipinas. Ang Perlas ng Silangan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Problema ang pangkalusugan? Alalahaning hindi masolusyonan? Medikal na pangangailangan? Halika't pag-usapan natin yan sa Healthy Chat at Sunshine kasama si Grace Balico. Mapakikinggan mula Lunes hanggang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Let's have a healthy chat dito lang sa DZAR Sunshine Radio. Usaping Bayan. Usaping Bayan. Ay, mas mabuti na ho yung nasa media ka na wala kang koneksyon sa gobyerno. Talakayan at ugnayang bayan na tumatalakay sa mga bagong balita at isyung pambayan. Saan nga ba tayo pupulutin at saan nga ba tayo patungo? Tampo ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa likod ng balita. Kung papanguna ka ikaw mismo hindi ka pa nagpapagalde. Senador, maganda po yan, ano? Maging halimbawa. Usaping Bayan. Talakayan at ugnayang bayan na tumatalakay sa mga bagong balita at isyung pambayan. Kasama si Mike Abe. Maririnig mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mga pinag-uusapang issue at mahahalagang balita, maingat na hihimayin at buong tapang na tatalakayin ng mga Sunshine Reporters. Makinig sa Reporters on Board mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa pangunguna ni Alan Obrero. Hatid sa inyo ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine. Sunshine Radio. Oras dito sa himpilan ng DZAR Sunshine Radio, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang oras hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. DZAR Balita. Magandang hapon, narito ang mga balita sa oras na ito. Pinoy nagpaabot ng mensahe ng pakikiisa sa mga kapatid na Muslim sa pagsisimula ng isang buwang Ramadan. May ulat si kapartner Mader Lidia Tolentino. Mader? Nagpaabot ngayon ang Pangulong Aquino ng mensahe ng pakikisa sa mga kapatid na Muslim sa pagsisimula ngayong araw ng buwan ng Ramadan. Sa mensaheng pinalabas ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, sinabi nitong sa buwan ng Ramadan ang pamahalaan ay nakikipagtulungan sa sambayanan para manumbalik ang tiwala sa pangunahing institusyon ng bansa. Sinabi rin ni Lacierda na hangad ng Pangulo ang pakikiisa ng lahat sa diwa ng pagtutulungan, respeto at kumpiyansa sa paghanap sa daan tungo sa kapayapaan. Mula sa Malacanang, Lilia Tolentino nag-uulat para sa Alternatibong Radyo, DZAR Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 31 kadalagahan na biktima ng human trafficking na rescue ng Philippine Coast Guard. May ulat si kapartner Mike Almonte. Mike?
Nagpasalamat naman ang mga magulang na may 31 mga minori at mga kadalagaan na biktima ng human trafficking sa isang operation mismo na sinagawa ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasama na ang mga grupo na Manila Harbor Task Force Anti-Trafficking nang akyatin nga ang loob ng barko na nakadaong sa Pier 2 Ranot Harbor na positibo naman ang kanilang impormasyon dahil yung 31 na mga kadalagahan ay positibo nga sa biktima ng human trafficking. 28 rito ay na-turn over na sa kanilang mga magulang habang ang 4 naman ay ito-turn over sa Bisayan Foundation in Bahay Silungan. Patuloy pa rin ang investigation na isinasagawa ng Philippine Coast Guard kung sino ang nag-recruit sa mga biktima. May kapong kinangulat para sa ating natibong radyo, DZA Asansya Radio, kapat mo sa balita at serbisyo. Yan ang mga balita sa oras na ito. Antabayan ng susunod agad ang programang A Healthy Chat at Sunshine. Ulad dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio. President Katarong, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Ang mga balitang ito ay hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. Ito po si Jesus Cudero. Ang malunggay ay sagana sa natural na bitamina, mineral, essential amino acids at chlorophyll. Sa kalahating kilo, gumanda ang blood sugar level ko at lumakas ang aking resistensya. Pero paano niyong titirahin ang kalahating kilong malunggay araw-araw? Life Oil Capsules ang sagot. Ang isa ay katumbas na agad ng kalahating kilong malunggay. Pwede pa kayong dumalawa. Tunay na nag-iisang buhay na langis. Life Oil, the best ka. Life Oil is available in all drugstores nationwide. No approved therapy. Cancer, high blood, diabetes, at maraming pang ibang mga karamdaman ang pwedeng maiwasan sa Barley Grass Essential Plus ng iPrime Corporation. Matatagpuan sa 717 Shaw Boulevard, Mandaluyong City, likod lamang ng Star Mall. Maaari ring tumawag sa mga numero na 501-5027 o 0949-680-0040. Isulong ang isang malusog na pamumuhay. Gumamit na ng Barley Grass Essential Plus. Sunshine Radio on satellite broadcast worldwide. DZAR 1026 kilohertz. Mas pinalakas, mas pinalawak, at mas pinakikinggan. Healthy Chat at Sunshine. Masiglang usapan, mainang matalakayang pangkalusugan. A Healthy Chat at Sunshine. Mga payong pangkalusugan, healthy lifestyle, clean living, at mga pagkaing pangkaisipan. Ilan lamang yan sa pag-uusapan dito sa A Healthy Chat at Sunshine. At ngayon, narito na ang ating mga program hosts. Magandang hapon at magandang araw po ng Biyernes, no? Mula po dito sa aming programang A Healthy Chat at Sunshine, kami po ay bumabati sa inyong lahat na isang napakasaya na namang araw. Talagang masaya po ngayon kasi nandito po kasama po natin si partner na Ato Basco. Nako, teka, sabi ko partner, mamaya ka na pumasok Sige, mag-enjoy ka muna dyan. Biruin nyo, galing pa siya ng Akla, nandito na kagad. Dumiretso mula sa airport. Bigyan naman natin ng palakpak si ka-partner. Okay, sabi ko nga po kahapon, pinaplug ko na kahapon na ngayong araw na to, isa naman pong espesyal na pagtatanghalang A Healthy Chat at Sunshine. Kaya kumusta po ang mga nanay at syempre po ang ating mga avid viewers and listeners through the internet, through www.sunshinetvradio.com. Although maulan po kanina, no? At ngayon naman ay mukhang tumila na naman ang ulan at mamayang gabi hindi po natin alam kung anong na naman mangyayari. Pag naka-tune in po kayo dito sa A Healthy Chat ay hindi lang po kayo healthy, magiging happy pa kayo, ha? Sapagkat ang mga balita po natin dito ay hindi lamang po mga healthy